The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? Then the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Please remain standing. Please be seated. Our prior provincial, the prior of Manawag, our vicar foreign, the Reverend Fathers, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, alam ko naririnig po ninyo ako, lalo na yung mga kapatid natin na nasa labas ng simbahan, na nakabilad sa init ng araw, subalit taimtim na nadadasal sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Hindi po kayo kapatid sa labas. Tayo po ay pantay-pantay na kapatid. Dangan lamang ay masikip yung simbahan, pero tinitiyak ko po sa inyo, hindi po masikip ang puso ng ina para papasukin tayong lahat. At alam po ng mahal na Birhen,
ang sakripisyo ninyo kahit kayo ay nasa labas ng basilika. Ang ebanghelyo po ay tinatawag na pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ito po ang first joyful mystery. Paminsan-minsan, ito po ay tinatawag na pagkakatawang tao ng Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. Bago ang ebanghelyong ito, ano po ang katayuan? Sabi po sa ebanghelyo ni San Juan, sa simula ay ang salita. Ang salita ay kapiling ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin po, nauna ang salita kaysa sa boses. Nauna ang salita kaysa sa tinig. Sapagkat bago pa nagsimula ang lahat, naroon na ang salita. Subalit sa matinding pagnanasa ng salita, na siya ay tunay na marinig ng mga taong katulad natin, ginamit niya ang boses ng anghel upang sabihin sa mahal na birhen, siya ay bukod na pinagpala. At nang pumayag ang birhen sa paanyaya ng anghel, ay nagkatawang tao ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. At dahil tinanggap ng birhen ang salita sa kanyang sinapupunan, nagkaroon ng tinig ang salita. Ang unang tinig ay galing sa anghel, subalit siya ay naglaho. Ang tinig ni Jesus na nangaral ng mabuting balita ng pagmamahal ng Ama ay nakuha niya sa katawan ng mahal na birhen. Narinig ng birhen ang salita, subalit bagamat nakarinig siya ng tinig, ay hindi niya maintindihan. Kaya nga sinabi niya, "How can this be? I cannot understand this." Ibig sabihin po, narinig ng kanyang tenga, subalit hindi maintindihan ng kanyang isip. At nang dumating yung pagkakataong hindi niya talaga maintindihan, ang ginawa na lamang ng birhen ay pinababa sa kanyang puso ang kanyang narinig. At sa puso, naintindihan niya ang ibig sabihin ng anghel. Kaya nagbukas siya ng kanyang bibig at sinabi, "I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word." Ang tinig ay hindi palaging naiintindihan ng tenga. Ang tinig ay hindi palaging naiintindihan ng isip. Sapagkat ang tinig, ang salita, ay maaari lamang maintindihan sa pamamagitan ng puso. Diba? Itinuro sa atin sa high school literature, and I paraphrase, "The essential things are invisible to the eye. The essential things are also inaudible to the ears. It is only with the heart that we can see rightly. It is also with the heart that we can hear rightly." And the Virgin Mary heard rightly, not because she understood, but because she allowed her heart to listen. And then she pondered all of these in her heart, even if the mind could not understand, even if logic cannot be accomplished, there was reason to believe because the heart has dictated upon her, believe. Ito po ang ating buhay. Maraming mangyayari sa ating buhay na hindi natin maintindihan dahil sa ating kakulangan, kakitiran ng ating isip. Subalit, kung bubuksan lang natin ang ating puso, maraming mga hindi maintindihan sa isip, maraming mga illogical, maraming mga impractical, maraming mga unreasonable, maraming mga impossible, ang maiintindihan natin sapagkat sa pamamagitan lamang ng puso, tunay tayong makakaunawa.
Subalit hindi palaging ganon. Salamat na lamang kung meron tayong naririnig na salita. Salamat na lamang kung meron kang naririnig man lang bulong. Salamat na lamang kung walang bulong, walang naririnig, ay meron palang dampi ng hangin na magpaparamdam sa iyo, naririto ako. Subalit, hindi po yon ang nangyari sa buhay ng Birhen. Narinig po ba ninyo ang huling salita? Pagkabigay na pagkabigay ng Birhen, I am the handmaid of the Lord. Hindi man lang nag-thank you yung anghel. Hindi naman sinabing very good. Hindi man lang nagsabing may awa ang Diyos. What did the gospel say? After she gave her yes, no affirmation, no gratitude, the angel departed from her. Anong klase naman to? Binigay mo yung sarili mo, di mo naiintindihan, and the angel departed from her. Nung pagbantaan ni Herodes, was the angel there? Nung pagbantaan na patayin, nandun ba at nagsalita sa Birhen? Wala na. Hindi na nagpakita ulit yung anghel sa mahal na Birhen. Nung hindi niya maintindihan yung daan ng krus, hindi na nagpakita ang anghel. Wala nang narinig. Mabuti na lamang kung may naririnig at naintindihan, hindi ng isip kundi ng puso. Pero wala nang narinig, wala nang salita, wala nang tinig. Paano gagawin ko ngayon? At hindi ba ito ang ating ding pinagdadaanan, madalas kaysa hindi, na pagkatapos nating magdasal, pagkatapos nating tumanggap ng pagbabasbas, pagkatapos nating ibigay ang ating sarili buong buo sa Birhen at sa kanyang anak, darating at darating yung pagkakataong hirap na hirap ka ng labanan ng tukso. Sabi mo sa Diyos, tulungan niyo naman po ako, hinang-hina na ako. Pero tulungan ka man lang bumangon, magpakita sa iyo ang anghel, bulungan ka na kaya mo yan, ay wala kang naririnig. O sa kirot ng buhay, o sa pagtataksil ng kaibigan, o sa pagsisinungaling ng asawa, o sa pagtatakwil ng sarili mong magulang, o sa pagwawaldas ng anak mo, pwede nating sabihin, Panginoon, ano po ang gagawin ko? Subalit, di ba naranasan na nating lahat, wala tayong narinig at hindi nagparamdam. Kahit man lang haplos na malamig, kahit man lang simoy ng hangin, kahit man lang amoy ng kandila o amoy ng bulaklak, wala. At kapag dumating yung pagkakataong ganon, alalahanin natin, the angel departed from her. At nilisan siya ng anghel. Iniwanan siya ng anghel sapagkat pagkatapos marinig ang salita, yon ay sapat na para pasanin ang anumang darating. Pagkatapos marinig ang salita, yung alaalang yon ay magiging sapat na kahit ano ang mangyari, kahit hindi na bumalik ang anghel, ang pagbati niya sa simula, yun na lang ang aking panghahawakan. My dear brothers and sisters, ganito lang po talaga ang buhay. Maaaring sa ngayon, habang fiesta ng manawag, mabigat at malalim ang inyong pinagdadaanan. Maaaring sa pakiramdam ninyo, iniwanan na kayo ng anghel, iniwanan na kayo ng Birhen, iniwanan na kayo ni Jesus, at parang gusto mo nang sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subalit, ang alaala lang natin ay, kahit iniwanan na siya ng anghel, ay hindi iniwanan ng Birhen si Jesus. Nanatili si Jesus sa kanyang sinapupunan at binigyan ng boses ang salitang nagkatawang tao. Nang marinig ng mga kababayan niya
The kingdom of God is at hand. Saan galing yung boses ni Jesus, kundi sa boses ng mahal na Birhen? Saan galing yung boses na nagsabing, "You are healed"? Saan ang galing yung boses na, "Rise up and walk"? Saan ang galing yung sinabing, "Come out, Lazarus"? Ang lahat ng boses na ito ay nanggaling sa boses ng Birhen, sa sinapupunan ng Birhen, mana sa ina. At sa ganitong pagkakataon, tandaan natin, kahit iwanan tayo ng anghel, kahit walang bulong sa puso, kahit hindi na maintindihan ng ating isip, bakit pinagdadaanan ko ito? Ano ba ang atraso ko sa Diyos? Pwede pa rin nating sabihin, narinig ko na ang tinig mo, minsan man lamang sa aking buhay. At kahit kailan, hindi ako bibitaw, sapagkat alam ko, kahit hindi naririnig ng aking isip, kahit hindi naririnig ng aking puso, at kahit sa kawalan ay kawalan ang inyong sinusukli, alam ko, naririyan pa rin kayo ayon sa inyong pangako. Mahal na Birhen ng Manawag, kayo po ang tinig na ibinigay sa amin. Ang tinig ninyo ay ibinigay kay Jesus. Nagkaroon siya ng katawan, nagkaroon siya ng boses, nagkaroon siya ng lalamunan dahil sa inyo. Ang inyo pong tinig ay tinig ni Jesus. Ang inyo pong tinig ay tinig ng ina para sa aming lahat. Alam ko, hindi po ninyo bibitawan ang salita na nagkatawang tao at palaging nakalapit sa inyong kaliwang kamay, malapit sa inyong puso. Pero, mahal na ina, meron pa naman po kayong kanang kamay. Kalungin na rin po ninyo ako. Mahal na ina, meron pa kayong kanang kamay. Wala pa siyang kalong. Kalungin po ninyo kami. At ilapit kay Jesus upang kung hindi na namin maintindihan ang buhay, madikit man lamang kami sa salita.